Nag-igtingan ng mga panga niya, hindi niya palalagpasin ang ginawang iyon ni Albert. Siya pa rin bang superior leader sa Alpha Omega? Tanong ng asawa niya. Nilubog niyang muka sa balikat nito. Marahas siyang huminga sa galit na nararamdaman. Siya pa rin. Maybe he planned that accident to stay in the position. Nagagalaiting konklusyon niya. Dinig niyang pagsinghap ng asawa. Baka, nagsabuatan sila ni Karil para maghiwalay tayong dalawa. Mas lalong umigting ang panga niya. Sinusubok ng mga ito ang pasensya niya. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng investigador niya. Sir, send me the new and exact address of Albert. I will file a case against him. Malamig niyang utos. Noted, sir. Mariin siyang pumikit. Gusto niyang magwala sa galit. Nasayang ang 5 taong pagsasama nilang mag-asawa. Nadami pang mga anak niya at nalumpo pa siya. I'm sorry, Katie. I was so late. Hindi ko kayo nabantayan ng maayos. Nanghihinang sambit niya at lalong hinigpitan ng yakap dito. Hinanap nitong kamay niya at pinagsakop ang mga palad nila. We can get this through, Sir Harry. We've been through a lot. Madali na lang to. Pagpapalakas loob nito, hinarap niya ito. Nakangiti ito sa kanya kahit pa nangingilid sa luha ang mga mata nito. Dinikit niya ang ilong sa pisngi nito. Don't worry, leave it all to me, Kitty. I promise. I will end this war. Bulong yung pangako dito bago halikan ng mga labi nito. Sinagot nito ng mabilis ang halik niya. Hinawakan niyang mabuti ang pisngi nito at hinalikan din sa noo. Sabay silang lumabas ng opisina, nagulat pa siyang dinatnan ang 5 anak nilang nasa sala at nangungunot ang noo. Anong ginawa mo kay Mama, Daddy? Mataring na tanong ni Chloe. They kissed. I bet may bagong baby na. Ngumisi pa si Ophel. Ophelia, may timping tawag niya sa anak. Daddy, baby pa kami. Huwag ka na munang mag-baby. Maktul ni Mig. But Daddy, di pa kami big. Dagdag ni Mika. Narinig niya tuloy ang halakak ni Ophel at kita niyang pagngisi ni Ken. Sinupil naman ng asawa niyang pangiti. Huwag mo munang lagyan ng baby tummy ni Mama, Daddy. Wawa siya. Nakalabing pakiusap na ni Chloe. Nahapit niya tuloy ang bewang ng asawa. Tinagong mukha niya sa leeg nito at mahinang nagmura. Dahilan ng mahinang pagtawa nito, aping-api ka na naman sa mga similya mo. Makinig ka na lang, ikaw din. Higit sa 9 na buwan kang hindi makakapatong. Shit, Kitty, I can't. Reklamo niya kaya't lalo tong natawa. Babies, look nakikis na ni Daddy si Mama. Tinuro pa sila ni Ophel, dahilan upang mag-iyakan ng 3. Ophelia Roosevelt, patahanin mo nga mga yan. Mahinang asik niya sa anak nang umisi sa kanya. Kasi bakit kayo naglalampungan sa harap nila? Ayaw pa nila ng bagong kapatid, Daddy. Sumunod ka na lang, panenermon pa nito sa kanya. Abat, hinila ng asawa niya ang kanyang braso. Don't, inaasar ka lang, pikon ka na naman, Sir Harry. Similya mo yan, galing niya sa'yo. Nalukot ang mukha niya. Nagmana naman sa'yo yan, Kitty. Ngumisi lang ang asawa niya. Nagdilim lang din ang paningin niya noong pati ang triplets ay tawanan na siya. Daddy, pangit na kasi mangot. Humagikik pa si Mig. Ngisi-ngisi sa kanya si Ken. Kamukha ko si Mama, sambit nito sabay tawanan nila. Ako rin, kamukha ko si Mama, sigunda ni Chloe. Ako rin, sabay na sigaw ni Mig at Mika. Ganun na, mabilis siyang umiwalay sa asawa at hinabol ang 3. Daddy, no, you're scary! Sigaw pa ng mga to. Gumisi siya nang mahuli niya ang 3 at kahit mahirap buhatin ay binuhat niya't minagsak sa sofa para lang makiliti. Daddy, gwapo na ikaw, promise! Pambubola ni Mig, kahit na tumatawa. Promise, Daddy! Sabay na dagdag ni Chloe at Mika. Mahina na lang din siyang natawa, lalo naman nung yumakap sa likod niyang asawa niya. May aayusin ka pa, Sir Harry. Ngising paalala nito, kaya naman naalala niya ulit si Albert. He will rot in hell, Kitty. Bulong niya sa asawa na kinaangat ng gilid ng labi nito. Albert's POV. Sinipat niyang bolang balak patamaan mula sa billiard stick na hawak. Humit-hit pa siya sa sigarilyo bago pumwesto. Saktong patama niya sa bolay siyang pasok ng laking sekretarya niya. Sir, may tawag po mula sa mental hospital. Mabilis itong balita. Kumunot ang noon niya. Wala akong kilalang nasa mental. Si Miss Caril po, sir. Napatayo siya at napasandal sa billiard. And you're expecting me to help her? Kahit mabulok siya doon, hindi ko siya tutulungan. Why not X? Nang dahil sa kapatid ko, kaya ka nanatili sa posisyon mo. Kung hindi niya nilayo si Harry, sa kangkungan ka pupulutin ngayon.
Madiing asik ni Jaguar, nakapapasok lang sa billiard house. Dumilim ang titig niya dito. Nasa akin ngang posisyon, pero ang sinusunod nila ay si Harry. Dapat ko bang ipagpasalamat yun? Nag-donate pa ng mga animal na miyembro ng Alpha Omega ng mga bahay sa asawa ng Harry na yan. Tinapatan ni Jaguar ang titig niya. Ilabas mo sa mental ang kapatid ko, kung hindi aalis kaming lahat ng miyembro ng Alpha Omega at muling babagsak yung kumpanya mo. Hamon nito sa kanya. Umiting ang panga niya, kumuyom ang kamao. Alam na alam nitong gagamitin sa kanya. Pera na lang naman ng Alpha Omega ang bumubuhay sa negosyo mo. Paano ko sabihin kung ikaw ang may pakana ng aksidente ni Harry? Shut up! Halos lumabas ang ugat niya sa leeg sa sigaw na yun. Paano naman ito nalaman yun? I have my own investigator. Sure ako, meron din si Harry. Kung gusto mong wag yung kumalat, ilabas mo si Karil sa mental hospital. I can assure you that we will protect your dirt at all cost, X. Tumiimbagang siya. Natagpuan na lang niyang sarili papasok sa mental hospital. Hindi siya patatahimikin ng magkapatid. Pagkalabas ni Karil, itutumba niya rin ang mga to. X! Masiglang bati nito noong ipatawag niya. Ngisi-ngisi pa sa kanya. Ang tagal mo, naburyo na ako dito. Ikuha mo ko ng doktor para mapatunayan hindi ako baliw. Ilabas mo ko dito. Pangako, tutulungan kitang pabagsakin si Harry at Marian. Nalitan tingin niya dito. Wala siyang tiwala dito. Baliw na baliw ito kay Harry. Tama lang talaga na nasa mental ito pero kung ayaw nito ay sa sementeryo niya ilalagay. Bigyan mo ko ng assurance ng loyalty mo ay sa akin lang, Karil. Hamon niya dito. Natameme ito pero nakabawi rin at ngumisi. You can have my body. Do anything you want with my body, X. Sensual na bulong nito. Umangat ang gilid ng labi niya. Lugi pa siya doon. Mas maganda pa yata ang katawan ni Marian kahit na may anak na. Ang babaeng hindi niya nakuha ay ginugulo pa rin ang isip niya. Sure, let's call it a deal. Nilahad niya ang kamay, dito ngunit bago pa man ito mahawakan ay may malamig na bakal na umikot sa palapulsuhan niya. What the heck? Gulat niyang nilingon ang naglagay at nakangising si Harry ang nakaharap niya. You are under arrest sa kasong attempted murder. May karapatan kang manahimik, kumuha ng abogado. Hindi niya pinakinggan ang sinabi ng pulis. Ang matalim niyang titig ay na kay Harry na nakuha pang hilak din sa bakal, ang isa pa niyang palapulsuhan. Sandali, he's innocent, wala siyang kasalanan. Asik ni Karil na pinagtatanggol siya. Nurse, pasyente niyo, pakibantayang mabuti. Tawag ng isang pulis sa nurse na kagad na lumapit kay Karil. Anong, how dare you? Hindi ako pulis, hindi ako baliw. Maniwala kayo sa akin. Walang kasalanan si Albert. Teka, huwag niyo akong ikulong. Kulang ka lang po sa gamot, ma'am. Tapos na po ang visiting hours. Paalala ng nurse dito. Harry ko! Sigaw pa nito na hindi man lang nilingon ni Harry. Hindi na rin niya pinansin si Karil. At kahit hinihila na siya palayo ng pulis ay matalim niyang tinitigan si Harry na matalim din ang titig sa kanya. Pay and rot in hell, X. Gaya ng marka sa mukha mo. Mabubura ka sa mundo. Madiing bulong pa nito. Hindi pa tayo tapos, Roosevelt. Natigil siya noong makitang lumapit dito si Marian na kanina pa yata nandoon. Niyakap to ni Harry kaya't nagpuisang damdamin niya. Lalo naman noong makitang patakan nito ng halikang babae. Roosevelt, baka kalaya din ako. Sigaw niya dito ngunit hindi siya nito pinansin. Babalik ako, punyeta. Ano ba? Asik niya sa pulis. Ang ingay mo, simulan mo ng lumuhod at magdasal ng maghimala kung gusto mong lumaya. Roosevelt at Borja ang kalaban mo, bata. Bigkas ng pulis na inangilan niya. Punyeta, ngayon niya kailangan si Karil. Marian's POV. Hindi na siya makakalabas doon, even Karil. Hindi na rin makakalaya. Mahinang sabit niya. Agad na umikot ang braso ni Sir Harry sa bewang niya. Pareho silang nasa barandilya ng balkonahin ng kwarto. May hawak na wine glass. Sumimsim siya ng red wine. It's too early to celebrate pero sana pagbayaran nilang parehong kasalanan nila. Muling sambit niya sa asawa bago humilik sa dibdib nito. Naramdaman niya ang halik dito sa buhok niya. Maging ang miinit nitong balat. Mahina niya pang pinagsalubong ang mga wine glass nila bago mahinang humagikik. Ang galing mo kanina, Sir Harry. Paano mo nalamang pupuntahan niya si Karil? Tiningala niyang asawa. Halos maduling siya sa pulido nitong panga. May papatubong balbas ngunit bagay na bagay dito. Para siyang binalik nung nakita niya ito sa larawan. Ang titig ay matalim kagaya ngayon, matalim, pero alam niyang hindi galit. From my investigator, kung nagising ako ng mas maaga, maaga din siyang nakulong, Kitty. Kunwari siyang ngumuso.
Sabi mo 1 taong ka nagising. Hindi mo naman siya pinakulong kagad because my bitterness towards you is my priority din. Sino bang hindi magagalit kapag nalaman mo sumama sa matandang asawa mo? Pinaliitan pa niya ito ng tingin. Ngumisi siya. Sorry, the best pa rin ng daddy ko, Sir Harry. Mas nanliit ang titig nito ngunit mahigpit siyang niyapos lalo sa isang braso lang nito. Of course, ako naman ang mahal mo. Bulong nito sa tenga niya, natigilan siya. Hindi pa siya nag-I love you dito. Wala akong sinabing ganyan, Sir Harry. Ikaw lang ang umamin. Pangaasar niya dito. Umungol ito. Doesn't matter, I will still marry you again. Napasinghap siya nung maramdaman ng kamay nitong nilulusot na malamig na bagay sa daliri niya. Pagbaba ng tingin niya isang malaking diamanting singsing yon. Namilog ang mga mata niya. Nagbara ang lalamunan hanggang sa makagat ang ibabang labi. You gonna marry me, Kitty? Period. Paus nitong bulong. Namuon ang luha niya sa sobrang tuwa ng puso niya. Sa relasyon nilang dalawa ay parang kahit walang I love you. Sapat na. Pala desisyon ka, Sir Harry. Naiyak niya sambit. Hindi mapigilan ang mga luha. Tears of joy yon. Hinarap siya nito't marahang hinawakan ng baba. Upang magsalubong ang mga titig nila. Napapikit siya noong dumuko ang ito't banayad na halikan ng mga labi niya. Napakapit siya sa balikat nito. Naiwang nakaawang ang mga labi niya. Noong pakawalan nito, namumungi pang mga mata niya nakatitig sa asawa. I love you, Sir Harry. Mahinang sabit niya na alam naman niyang narinig nito. Sumayaw ang tuwa sa mga mata nito. Hindi ito sumagot, ngunit muling inangkin ang mga labi niya. Ngayon ay mas malalim at marubdob. Nung hindi makontento, ay binuhat pa siya papasok muli sa kwarto. Imbis na siyang ihiga sa kama ay ito ang humiga. Sa tiyan siya nito bumagsak. Nung makarating silang pareho sa rurok ay bumagsak ito sa itaas niya. Gumulong din naman sa tabi niya at mas sinapit siya. My body only wants you, Kitty. Mahal na mahal kita. Bulong nito bago marahang kagatin ang tenga niya. Sumiksik lang siya, lalo dito at mahinang bumulong din ng I love you. Pakaramdam niya yung napaka-safe niya sa bisig nito. Ni hindi siya tinabla ng lamig ng aircon. Minsan pa siyang inangkin sa madaling araw na bukal niyang pinagbigyan. Ngiti-ngiti pa siya nung bumaba. Kagigising lang din ng mga anak niya at lahat ay nasa sala na. Puro mga nakapajama. What are you going to say, Daddy? I'm still sleepy. Reklamo ni Ophel. Inayos niya na munang roba bago lumapit sa asawa. Agad siya nitong niyakap sa bewang. May malaking singsing si Mama. Gulat na bigkas ni Mika. Napatitig tuloy ang mga kapatid nito sa kamay niya. Maging si Ken na inaantok ay nangunot noong tumitig sa singsing niya. We're getting married, babies. Magpapakasal kami ulit ng daddy niyo. Masiglang bati niya. Humiyaw ang triplets at tumalon-talon pa. Lalo tuloy nagulo ang magugulo nilang buhok. Mama, flower girls kami. Maraming flowers tatapon namin. Hiyaw ni Mig. Gusto ko gwapo partner ko, Mama. Biglang sigaw ni Mika kaya napatigil silang lahat. Ay, bawal pala yung sabihin, magagalit si Daddy. Humagikik pa ito bago nagtago sa likod ni Mig. Naramdaman niya tuloy ang pagsiksik ng mukha ni Sir Harry sa leg niya. Kapag nagdalaga na sila, pigilan mo ko maging stricto, Kitty. Baka may mabugbog ako. Nahirapang bulong nito. Hinagod niya ito sa braso. Tingin ko hindi ka naman magkakaproblema, Sir Harry. Si Ophel nga masungit, hindi lapitin ng mga lalaki. Mama, naririnig kita. Of course, I was abroad. Wala akong kilala dito at hindi ko gustong tiga dito. I'll marry someone with foreign blood. And please, Daddy, don't meddle with it. Mabilis na singit ni Ophel. Nagsalubong ang mga kilay ni Sir Harry. Ophelia, hindi ka pa high school. Papayagal lang kitang mag-boyfriend kapag 30 ka na. Pagdidiin ng asawa niya na pati siya na panganga. Daddy, wala na magkakagusto sa akin noon. My gosh, 16 pa lang mag-aanak na ako. Ophelia Roosevelt, 30 years old. Kapag bumait ka, gagawin kong 29. What? I can't believe you. Magmamadre na lang ako. Maktol nito bago nagmarcha paakyat sa hagdan. Much better. I'll support you, baby ko. Habol na sigaw ng asawa niya na lalong kinadabog na anak nila. Pigil tuloy sa pagtawa ang triplets habang si Ken ay nangingisi. Siya ay kinurot si Sir Harry na kinadaing nito. Inasar mo pa? Kapag yan tumandang dalaga, lagot ka sa akin. Madiing bulong niya dito. Is it my fault? I'm supportive, Kitty. Kung hindi nila gusto ng rules ko, huwag na nga silang mag-asawa. That way I can still protect them. Kayang-kaya silang buhay ng pera ko kahit maging 100 years pa sila dito sa mansyon ko. Paliwanag nito na alam niyang biro lang. Inirapan niya ito't lumayo dito.
Umungol ito muli ng protesta. Nung binuntis mo ko, 19 years old lang ako. Tapos gusto mo kapag nag-asawa si Ophel, dapat 30 na siya? Pinaglolo ko mo ba ako, Harry Roosevelt? Tinasa niya pa ito ng kilay, tumalukip-kip. Daddy bad, inawi si Ate Ophel, singit ni Chloe. Bawal mag-boyfriend, Daddy? Bakit? Gusto ko boyfriend, ngumuso pa si Mika. Kaya namilog ang mga mata niya sa anak habang si Sir Harry ay nanliit ang titig. Inosenteng kumurap ang anak niya dahil sa reaksyon nila. Nag-squat si Sir Harry upang mapantay nito ng tangkad. Saan mo naman natutunan yan? Maliit na prinsesa. May diing tanong ni Sir Harry. Nood kami ng, bawal sabihin yun, Mig, inis na sabi ng dalawa na kapatid at talagang tinakpan pambibig nito. Naglilihim na kayo. No daddy, sa amin lang yun, kabadong sigaw ni Chloe bago hinilang mga kapatid palayo sa kanila. Nasa punyang noo at napasulyap kay Ken. What about you, Ken? May girlfriend ka na ba, baby? Please, huwag kang matakot na sabihin sa akin. Mahina ang pagkausap niya sa anak. Hindi pinapansin ni Sir Harry na namewang at nakatitig sa triplets na nagmamadali umakyat sa hagdan. Marriage is not for me, Mama. I'll tell you once I'm ready. Simpleng sagot nito bago nagpaalam na aakyat din. Napailing siya, lalo nung mapamura sa Sir Harry. Nakikita na niyang kinabukasan nila sa mga anak niya. Sigurado siyang magulo at maingay. See that, Kitty? Sabihin mo nga sa akin mga similya ko yan. Medyo stress na hiling nito. Ginulupang buhok nito. Kay Ophel pa lang, maglalagas ng buhok ko, dagdag nito. Tinaas niyang kilay. Suyuhin mo si Ophel, Sir Harry. Huwag babalik sa akin hanggat nagtatampo siya sa'yo. Dito ka sa sala matutulog. Napanganga to. What, Kitty? I'm just being realistic. Well, I'm being realistic too, Sir Harry. Solo ko mamayang gabi ang kwarto. Kinindatan niya pa ito para lalong mainis at mapasimangot. Kitty, bakit hindi ako kasama sa plano? Kitty, come back here. Muling sigaw nito noong iwan din niya ito sa sala. Kahit ikakasal tayo ulit, wala pa rin ako sa plano. Pangungulit ng asawa niya, paano hindi na ito makamove on kahit linggo na yatang lumipas. Nasa loob ito ng opisina niya, nakahalukip-kip na nakasandal sa mesa habang nag-aayos naman siya ng folder na gagamitin sa meeting nila. Bakit kayo sasali sa plano? Walang plano, Sir Harry. Ngumisi siya dito, umuungol to ng protesta. Bakit wala? We're family. Hindi ba pwedeng magplano para sa mga anak natin? Hindi. Let them be. Ang trabaho ng magulang, gabayan lang ang anak at iniplanuhin ang buhay niya. Ang ibig kong sabihin, hindi tayo makikialam sa kung anong gusto nilang gawin. Depende na lang kung nakakasama na sa kanila. Baka mag-boyfriend sila ng maling tao. Katwiran nito kaya tinaasan niya ng kilay. Katie, ayoko makita umiiyak ang mga anak ko. Problemadong sambit nito. Hindi niya alam kung tatawanan to. Seryosong seryoso ba naman? Baka ikaw pang umiyak ng dahil sa kanila, Sir Harry. Pangaasar niya. Sasagot pa sana to ngunit sumilip sa pinto si Miss Mara. Ma'am, conference room na po. Paalala nito. Agad siyang lumabas sa mesa. Agad ding lumapat sa bewang niyang palad ni Sir Harry. Let's talk about that again later. Hindi ako mapapanatag na wala tayong plano para sa mga bata, kuting. Bulong nito sa tenga niya, mali siyang umuso. Sigurado kasi siyang hindi magiging masunuri ng mga bata. Ayaw niya rin paghigpitan. Ang gusto niya ay magawa ng mga to ang gusto nila sa buhay, basta wag lang mapapariwara. Whatever you say, Sir Harry. Pinagbuksan siya nito ng pinto, agad siyang ngumiti sa mga investors na naroon. Nakakuha naman siya ng ngiti pabalik. Tuloy-tuloy siya sa harap, nagtaka pa si Sir Harry na nakasunod pa sa kanya. Tumigil siya tinarap ang asawa. Sir, sa dulong mesa mo, huwag mo na akong ihatid, mahinang bulong niya dito. Sinalyopan itong dulong upuan na nalagpasan na nila. Napakurap siya nung hilahin itong upuan sa harapan at parenteng upo doon. I'll stay here. I'll support you, Kitty. Ngumiti pa to. Natigilan siya muli. Ang puso niya ay kumalabog. Natutuwa siya pero pakiramdam niya rin ay napapressure siya. Hindi ako makakapag-focus kung nandyan ka. Madiing bulong niya dito. Kumibot ang labi nito. Sa akin ka lang tumingin, Kitty. Ako nang bahala sa kanila. Ang kulit mo, Sir Harry. Sumusukong sambit niya. Talagang hindi ito umalis sa harapan. Para pa itong umupo at titig na titig sa kanya habang nagpapaliwanag para sa bago nilang mall. This is accessible to everyone, safe for customers and the design is very friendly. Dagdag niya habang pinapakitang gawa ng architect nila. Paano sa bahay? Anong gusto mong design, Mrs. Roosevelt? Singit na tanong ni Sir Harry na kinatigil niya. Nagloading pa sa utak niyang tanong. Bahay? Mall ito. Bahay natin. Ano gusto mong disenyo?
We will hire the best architect. Don't worry, singit na naman ito. Namulang mga pisngi niya matapos marinig ang mahinang tawa mula sa mga kasama nila. Nawala tuloy siya sa focus at sinamaan ng tingin si Sir Harry. Kailan ba kayo ikakasal ulit? Ang ganda ng engagement ring mo, iha. Puna pa ng ginang sa suot niyang singsing. Hilaw na siyang napangiti, ang buong usapan niya nawala sa mall na pinipresenta niya. Umikot na lang ang usapan sa kasal nilang dalawa. Mas excited pang mga ito sa kanya. Excited na mag-merge ang kumpanya ng daddy niya at kumpanya ni Sir Harry. Ang daddy niya bidang-bida pa si Sir Harry. Of course, kampante na ako. Kahit kunin ako ni Lord ay nasa maayos ng kalagayan ng anak at mga apo ko. Sambit pa ng daddy niya. Dad, don't say that, kontra niya dito. Alam naman din kasi niyang may sakit ito sa puso at may edad na. Ngumiti lang ang daddy niya. Huwag na tayong maglokohan anak, lahat naman nahantong doon. Ang kinaganda lang ng sa akin ay nahanap kita't nakasama. Okay na ako doon. Sinabayan pa nito ng tawa, parang binutas ang puso niya. Hindi kayang isipin na mawawala ang daddy niya. Nung namatay ang mama niya ay sobrang hinagpis niya. Parang mas mahirap kung pati ang daddy niya ay kukunin sa kanya. Kahit pa sabihing pamilyado na siya. Hindi na lang siya umimik at umiwas ng tingin. Naiiyak kasi siya. Ang dali lang nitong sabihin mawawala ito. Pero siya bilang anak ay ayaw na ayaw tanggapin ng ganoon. Kung pwede nga lang gawin itong immortal ay gagawin niya. Naramdaman niyang paglapit sa kanya ni Sir Harry. Marahan siya nitong hinila palabas sa conference room. Hindi nga yata sila napansin dahil abalang mga matatanda sa usapang pagkamatay. Pinagsalikop ni Sir Harry ang mga palad nila. Noong makabalik sa opisina niya ay kahagad siya nitong niyakap. Hindi niya napigilan ang mga luha niya at kusang bumagsak. Ewan ba niya pero sobrang bigat sa loob niyang isipin na mawawala ang daddy niya. Hush, your father is strong. Hinahanda ka lang niya sa mga posibleng mangyari, Kitty. Paliwanag nito sa kanya. Mahina niya itong hinampas sa dibdib. Ayoko nun. Kung pwedeng dugtungan ang buhay niya, gagawin ko. Ayoko nang maiwang mag-isa, Sir Harry. Humigpit ang yakap nito. Hindi ka maiiwang mag-isa. I'm with you. We have 5 children. Kahit anong mangyari, lagi lang kami sa tabi mo. Pagpapakalma nito, pinupog nito ng halikang noot mukha niya. Pinunasan ng mga luha niya at hindi siya binitawan. Niyakag pa siya nito sa sofa at doon niyakap. Humilig siya sa dibdib ng asawa at hindi rin binitawan ng palad nito. See, our fingers look good together. Bagay talaga tayong dalawa, bulong nito. Doon na siya maliit na napangusot na bawasan ng bigat ng pakiramdam niya. Maliit din siyang napangiti matapos mapansin ng mga tattoo nilang wedding ring. Malabo na, Sir Harry. Bakit parang maghihiwalay tayo? Don't say that, Kitty. Hindi ko hayaang mangyari yun. Humigpit lalong hawak nito sa palad niya. Sinupil niya ang ngisi, tiningala niya pa ito. Ipatato na lang natin ulit. No, matigas sa tanggi nito. Ang pangay umigting pa. Bakit naman hindi? Ayaw mo na ba? Paano kung mabuntis ka? Baka maapektuhan ng baby. Paus na paliwanag nito. Natameme siya at muling nag-init ang mga pisngi. Hindi pa naman ako buntis. Huwag na muna raw, sabi ng triplets. We didn't use protection. I have this feeling. May kambal ulit dito. Hinamplos pa nitong impis niyang tiyan. Para siyang kinikiliti. Hindi pa nga malalaki ang triplets ay gusto nitong sundan. Baka mamaya makaisang dosenang anak sila. Ang advance mong mag-isip, Sir Harry. Am I? Ang alam ko kasi sharpshooter ako. Parang wala pang pumalpak sa similya ko kuting. Bulong nitong muli sa tenga niya. Yabang, ang yabang-yabang ng asawa ko. Lagi namang natataguan ng anak. Baka mataguan kita ulit ng anak dyan. Sige ka, pang-asar niya dito. Nalukot ang mukha nito, mabilis dumukwang at hinuli ang mga labi niya. Napangiti pa siya sa halik nitong bahagyang mapangahas na may rahas. Halatang naiinis sa asar niya. Kinagat-kagat nitong ibabang labi niya habang ang palad ay sumisiksik pa loob sa pants niya. Sir, ma'am, pareho sila napabalikwas ng upo ni Sir Harry. Napaayos pa siya ng buhok bago nilingon si Miss Mara na halatang balis at kabado. Bakit Miss Mara? Nangilid ang luha nito. Ma'am, kasi